Matapos ang sagupaan na puno ng dugo at paghihiganti sa pagitan ni na Christine at Marilu, akala natin ay tapos na ang lahat. Pero sa part 65, dadalhin natin ang ating mga puso sa maselan at madamdaming bahagi ng ating istorya mula sa tensyon sa gilid ng hukay kung saan nakataya ang buhay ng triplets hanggang sa mahabang oras ng pag-aabang sa ICU kung saan hindi natinag si DJ sa tabi ng kanyang asawa. Susubukin nito ang tibay ng inyong damdamin. Paano nga ba naghilom ang sugat ng pamilya matapos ang isang bangungot? At ano ang mga lihim na nabunyag sa nakaraan ni Marilu na tuluyan nagpabago sa takbo ng lahat? Ito na ang pinakahihintay nating tagpo, ang pagtatagpo ng pag-asa at pagmamahal sa gitna ng matinding sakit. Huminga ng malalim at sisimulan na natin. Christine POV. Nang maabot kong dulo ng pala, huminga ako ng malalim. Pero isang segundo lang yon. In my peripheral vision, nakikita ko si Marilu. Isang hakbang na lang ang pagitan namin. "Die with your kids, Christine!" Sigaw niya. Mingising parang siya ba ang nagtagumpay. Pero hindi ko siya papayagan na siya ang magtatapos ng kwento ko. Dahil ako lang ang may karapatan na pumili kung kailan ang katapusan ko. Isang nakakagigil na malutong na mura ang pinakawalan ko. "Hayop ka, Marilu!" Mabilis kong inangat ang pala at buong lakas kong hinampas sa tagiliran niya. Napasigaw siya sa sakit at gulat. Tumilapon siyang pabalik. Gumewang-gewang na parang isang manikang nawala ng tornilyo. Tapos bumagsak siya sa lupa. Halos hindi siya makagalaw dahil sa lakas ng hampas ko. Pero hindi pa ako tapos. Kulang pa. Hindi pa sapat ang ginawa ko. Nilapitan ko siya, galit na galit at gigil na gigil. Ang hawak kong pala, nanginginig na sa higpit ng kapit ko at walang inaksayang segundo. Habang bumabagsak ang luha sa mga mata ko. Ayaw ko mangdumihan ng mga kamay ko, pero sobra na, tama na. 1, 2 at 3 hampas ang pinakawalan ko sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. "Ano? Ganito ba kasakit ng pinapahirapan ng mga anak ko?" Gigil na gigil kong sambit at muli ko siyang hinampas. "Ibang usapin kapag anak ko ng dinamay mo. Hayop ka! Ikaw ang mapupunta sa impyerno, hindi kami!" Muli ko siyang hinampas. "Nasaan ang konsensya mo, ha?" Isang pahampas ulit. "Anong klaseng babae ka?" Isa pa at mas malakas. "Mga bata yun, Marilu! Mga anak ko! Dugot laman ko! Hindi sila laruan!" Biglang humikbi ang boses ko pero hindi ko hinayaan ang sarili kong huminto. Hindi pa pwedeng tapusin. Hanggang sa makita ko na halos hindi na siya gumagalaw. Nanghihina na at naliligo sa sarili niyang dugo. Minsan pilit pa rin niya akong inaabot pero wala na. Ubot-tighay na lang ang sagot ng katawan niya. Nang makita ko hindi na siya tuluyang gumagalaw, binitawan ko ang pala. Habol ang hininga ko sa hingal, dali-dali akong tumakbo sa water pump. Tinumbok ko kaagad ang switch. Sinabunutan kong sarili kong buhok sa inis. Come on, come on! Pihit, kalampag, at click. Tumigil ang makina. Biglang natahimik ang paligid. Ang hose tumulo-tulo na lang. Wala nang bugso ng tubig. Mabilis akong sumilip sa hukay. Tanlambot ang tuhod ko sa nakita. Ang tubig, nasa leeg na ng triplets. Namumugto ang mga mata ni Cole. Si Danaya nanginginig sa ginaw. Si Kael, pilit lumalakas ang loob. Pero ang luha niya, tumutulo ng tuloy-tuloy. "Mommy's here, babies! Mommy's here!" Wala nang ibang oras. Wala nang ibang paraan akong naiisip. Walang pag-anilangan. Tumalon ako sa tubig. Malamig ang tubig na sumalubong sa akin. Parang umakyat sa bungo ko ang ginaw. Kinakabahan ako at nanginginig. Pero hindi ko yun ininda. Hinila akong 3 bata patungo sa dibdib ko. Mabigat sila at parang hinihila kami pailalim. Sinusubukan ko silang kalagan. Ang tali sa kamay nila, mahigpit pa rin. Ang tanging busal nila sa bibigang isa-isa ko lang na natanggal at sabay-sabay silang nag-iyakan. "Kapit lang, okay? Mommy's gonna get us out of here." Sabay-sabay silang tumango. "Yes, Mommy!" Chorus nilang sagot. Pero nang tumingala ako, wala. Ang taas ng hukay. Wala kaming pwedeng kapitan. Shit! Nagpanik ng utak ko. Tumingin ako sa paligid, puno ng tubig.
Hindi ko kakayanin ang bigat nila. Malulunod kami at mabubuwal itong platform kung saan kami nakapatong. Nagpalingaling nga ako sa paligid at baka sakaling makahanap ako ng makakapitan. At sa isang sulok, may nakita kong lubid. Yes, hinila kong lubid papalapit sa akin. Medyo frantic na ako. Umangat ang tubig at konti na lang at matatabunan na kami. Mas pumalahaw ang iyak ng mga anak ko. Tahan na anak, mommy found a way. Hinila akong lubid kung nakakapit ba ito sa itaas. Natuwa ako nang hindi ito natanggal at halos mapaiyak ako sa pag-asa. Pero kailangan kong bilisan. Kailangan kong buhatin ng 3 at tiisin ang bigat nila. Kailangan naming makalabas. Kailangan naming mabuhay. Kumapit ako sa lubid habang buhat-buhat ang 3 kong anak. Pero hindi ko kayang bigat nila. Susubukan ko ulit silang kalagan para isa-isa ko silang paakyatin pero ang hirap kalasin ng lubid na nakapulupot sa kanila. Ang lamig ng tubig at parang sinasaksak ng yelo sa bawat segundo. Nanginginig sila, pati ako pero kailangan kong tibayan ng loob ko. Wala kaming ibang pwedeng gawin kundi ang kumapit. Don't let go, please don't let go. Bulong ko sa sarili ko habang ang mga daliri ko halos mapigtas sa sakit. Mommy! Si Danaya, mahinang boses, nanginginig. Are we going to die? Agad kong kinurot ang takot at nilunok ko lahat ng pangamba sa posibilidad. No, mahina pero matatag kong sagot. Ako dapat ang magbibigay ng lakas ng loob sa kanila para hindi sila panghinaan. Of course not. Daddy is coming anak. He'll find us. He always does, right? Pero sa loob-loob ko, DJ, nasaan ka na? Please, dumating ka na. Hindi ko na rin kaya. Napaluha na naman ako. Umangat na ang tubig. Matatakpan na kami anytime. Nakapatong pa rin kami sa manipis na platform. Hindi na ito matibay. Nararamdaman ko na unti-unting bumibigay. Nag-iiba ang balanse niya. Masakit ng mga braso ko. Nangangalay. Nanginginig at biglang dumausdos. Napatingin ako sa kamay ko na may hawak sa lubid. Dumudulas ito pababa. Pagtingala ko, naroon si Marilu. Buhay pa ang gaga. Nakatayo sa may gilid ng hukay. Hawak-hawak ang dulo ng lubid. Puno ng putik ang muka at may bahid pa ng dugo pero buhay na buhay. Nakangisi ang baliw. Gotcha! Sigaw niya. Mas lalo kong nanginig. Hindi na lang sa lamig ko, hindi sa takot at galit. Shit you! Muli siyang tumawat para bang wala siyang nararamdamang sakit. Perfect, right? Sabi niya habang nilalarong dulo ng lubid sa daliri niya. You, the 3 kids, in a pit of water, dying together. Kumalakak na naman siya. Nagsimulang umiyak ang mga bata. Mommy! Shh, it's okay, it's okay. Mommy's here. Sabi ko kahit ang totoo gusto ko na rin magulol. Tapos nakita ko, hawak naman niya ngayon ng baril. Inangat niya yun at itinutok sa amin. Now, ani Marilot napapangiti. Sinong unang susunod sa bangungot? Nilalaro pa niya ang sitwasyon. Itinapat sa akin, tapos kay Kael. Sumigaw si Kael. You're bad! Tsaka witch! Hindi ko alam kung matatawa ako lalo masasaktan sa tapang ng anak ko. Napanganga si Marilu sa narinig. Tapos biglang umikot ang tingin. Galit. Kaya kayo ko nilagay dyan? Dahil bastos kayong mga bata. Matapang kayo, ha? Kinutok niya kay Kael ang baril. Kita ko walang biro sa mga mata niya. Desidido siya na tapusin kami. Ang daliri niya nakahawak sa gatilyo, tanda niya ng kalabitin. Lumapad ang ngisi ni Marilu. No! Sigaw ko tagad kong pinanggalang ang katawan ko sa mga anak ko. Ni hindi ko na narinig ang sariling hininga ko. Buong pagdinig ko nakatutok sa isang tunog. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Napapikit ako, napahigpit ng yakap sa mga bata. Ito na ba yun? Napapikit ako nang may kumudlit sa balikat ko. Wala akong maramdaman sa una pero ilang segundo lang may sumirit na init sa balikat ko. Napasinghap ako at napangiwi. Parang may tumagos. Parang may apoy na humapdi na tumusok sa laman ko. Napabitiw ako ng konti sa mga bata at bago pa man ako makabawi, 2 sunod-sunod pang putok ang gumising sa buong gabi. Kasabay noon narinig kong lagabog mula sa taas na bumagsak sa tubig pero hindi yun ang kinatatakutan ko. Dahil sa mismong segundo ring yun,
May lumagatok. Tuluyang bumigay ang platform na kinatatayuan namin ng mga bata. No! Sigaw ko pero huli na. Kasama ko ang 3 mumunting katawan at sabay kaming bumagsak sa tubig. Malamig at nakakatakot. Parang nag-freeze ang lahat. Nakita ko sa ilalim ng tubig si Cool, Kael at Danaya, nagsusumikap umahon, nagsusumiksik sa akin, umaasa sa mga braso kung wala ng lakas. Mahigpit ko pa rin silang niyakap. Hindi ko na halos maramdaman ang sarili ko. Nanginginig ako, malabo na rin ang paningin ko. Yung sugat sa balikat ko, kumikirot pero hindi yun importante. Hindi ko sila bibitawan kahit na anong mangyari. Hindi ko kayang pakawala ng mga anak ko. Please, please Lord. Mommy! Impit ni Danaya habang pinipilit huminga sa ilalim ng tubig. Hold on sa akin. Sinusubukan kong itulak sila pa itaas pero pakiramdam ko ako ang hinihila pababa, pailalim ng pailalim. Ang bigat nila ay hindi ko na kaya at ang sakit ng balikat ko. Ramdam ko ang lagkit ng takot sa dibdib ko. Tapos may naulinagan ako na sumigaw mula sa itaas habang patuloy kaming 4 sa paglubog. Christine! Despite of everything, ang boses na yon, binigyan ako ng pag-asa. Christine, hold on! Kasunod nun may malakas na splash sa tubig at may kasunod pang tumalon. Pero ako, hindi ko na alam. Parang napuputol na ang hininga ko kasama ang mga anak ko. Then, may naramdaman akong malamig na aninong yumakap sa akin mula sa likuran at may humila sa mga anak ko. Dinala sila pa itaas. At ang huli kong naisip bago tuluyang bumulusok sa dilim ng ulirat ay ang mga mata ng mga anak ko nakatingin sa akin, umaasa at ang boses na paulit-ulit kong tinatawag, si DJ. Nakatayo sa tapat ng salamin ng ICU si Claude at Maria, parehong tahimik. Sa kabila ng makapal na salamin ay tanaw nila si DJ, nakaupo sa tabi ng kama ni Christine, hindi umaalis sa pwesto simula pa kagabi. Nang dalhin si Christine after operation, hindi pa siya nagpapahinga. After the operation, nasa tabi lang siya ni Tin. Mahinang tanong ni Claude, haba ang mga mata ay nantiling nakatuon kay DJ. Hindi kaagad sumagot si Maria, mahigpit ang hawak sa kamay ng asawa. Pilit nila labanan ng lahat ng emosyon. Walang makakapagpaalis kay DJ doon mula nang dinala si Tin kagabi. Mahigit ng 20 oras ang nakakaraan. Natatakot ako para sa anak natin, Claude. Bulong ni Maria, hindi pa rin siya gumigising. Marahang niyakap ni Claude ang asawa. She's strong, darling. Her vitals are stable. The doctor said her heartbeat's holding. She's just weak because of blood loss, trauma, exhaustion. Pero paano kung hindi siya magising? Muli niyang usal sa asawa. Nanginginig ito at may luha ng bumagsak mula sa mga mata niya. Claude, paano kung hindi niya na maramdaman si DJ ulit or ang mga anak nila? Matiim ang buntong hininga na pinakawalan ni Claude. Gusto niyang sabihin na walang mangyayari. Gusto niyang paniwalain ang sarili na okay lang ang lahat. Pero hindi niya rin kayang magsalita ng kasinungalingan kaya niyakap niya si Maria ng mas mahigpit sa baybulong. We have to believe. She'll wake up. She has to. Sandaling katahimikan lang namagitan sa kanila bago may isang boses mula sa likod ang bumasag sa tensyon. Mom, Dad, Annie, Brian, dahan-dahang lumapit. Magpahinga na muna kayo. I'll stay with DJ. Promise, tatawagan ko kayo kaagad kapag nagising na si Tin. Lumingo ng mag-asawa. Pareho silang pagod, pareho ring takot at the same time. Pero alam nilang hindi rin sila makakatulong kung mawawalan sila ng lakas. Napilitan silang tumango pero hindi uuwi. Babalik lang sila sa kwarto ng triplets na ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Kasalukuyang nasa kwarto ng mga bata si Dexter at Sylvia na kanina pa nag-aalala kay DJ dahil ayaw kumain o matulog man lang na sobrang nag-aalala sa kalagayan ng asawa niya. Hindi rin pinayagan ng mga doktor na si DJ ang mag-opera sa asawa niya dahil natatakot sila sa tensyon na nararamdaman nito. Huwag mo siyang iiwanan, anak. Bili ni Maria kay Brian habang nililingon si DJ na nakaupo pa rin sa ICU. Walang kibo, hawak ang kamay ni Christine na tila inaasahan niyang muling gagalaw. Nakakabingi ang katahimikan sa loob ng ICU maliban lang sa tunog ng makina
Nasa gilid ng kama si DJ, hindi pa rin umaalis sa pwesto mula pa kanina. Namumugto ng mga mata, hindi dahil sa antok o hindi sa bigat ng nararamdaman. Hawak niya pa rin ang kamay ni Christine. Dahan-dahan niyang nilapit ang kamay ng asawa sa kanyang mga labi. Hinalikan niya yon. Tinitigan niya ang walang kulay ng mukha ni Christine. Wife, bulong niya, pausat puno ng hinanakit. Please, lumaban ka. Mariin siyang napakagatlabi. Saglit siyang pumikit. Pilit na pinipigilang humikbi. Nang muli siyang magsalita, bahagyang nanginginig ang tinig niya. Marami pa tayong gagawin, hindi ba? We promise each other. We'll raise the triplets together. We'll watch them grow. Love, fall in love each day. Napahawak siya sa palad ni Christine ng mas mahigpit. Let's go travel around the world. Gawin natin ang mga bagay na hindi pa natin nagagawa together. I want to make you smile every single day. To love you more than I ever have. Just wake up, please. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang mangyari sa'yo. Napatingin siya sa monitor, umaasa sa kahit na anong senyales ng paggalaw, pero wala pa rin. He looked back at her pale but peaceful. Parang mahimbing na natutulog lang, nasa mabuting kalagayan na ang mga anak natin. Mahina niyang bulong. Bahagyang nakayuko sa kanya. They are safe. They are waiting for you. DJ leaned closer, forehead resting against her temple. They need you, wife. And I do too. Please wake up. Come back to us. Then, panandali ang katahimikan sa paligid habang pinagmamasdan lang ni DJ si Christine. Pero sa gitna ng katahimikan na yon, tiniyak ng tibok ng puso niya na hindi pa siya susuko. Hinding-hindi. Ilang sandali pa ang lumipas, napatingin si DJ sa pinto na maramdaman ang bahagyang paggalaw nito. Then, sumungaw si Fabio, may bahagyang ngiti sa labi habang hawak ang isang folder. Tahimik itong pumasok. Tinignan na muna si Christine saka lumapit. Hindi pa rin siya nagigising. Tanong ni Fabio sa mahina pero magaan na tono. Umiling si DJ. Hindi pa. Sagot niya habang muling hinaplos ang buhok ni Christine. Inabot sa kanya ni Fabio ang folder. Ito ang kailangan mong malaman. Nito. Pasensya na kung ngayon lang masasabi sa'yo. Kumunot ang noo ni DJ habang inaabot yon. May kaba sa dibdib niya habang binubuksan ang folder. Pagkabasa pa lang ng laki ng mga mata niya. She's Valin Anford. Bulong niya, tumango si Fabio. Anak siya ng isang Amerikano at ni Veronica. Yup, the same Veronica. Ex ng tatay mo. Apparently, nung umuwi sila ng Pilipinas, she used a different name. Nagpalit ng identity. Kung anong rason, still unknown yet. Pwede ba talaga yun? Tanong ni DJ habang hindi pa rin inaalis ang paningin sa mga papel. Sadly yes, sagot ni Fabio, umupo sa isang silyang malapit sa kama. Lalo na kung may tamang koneksyon at may perang pantustos sa papeles. And get this bro, the family she came from, malalim, may involvement sa ilang illegal businesses sa US at dito. DJ tightened his jaw, hindi siya makapaniwala. Parang may bagong piraso ng puzzle na biglang sinaksak sa kwento ng buhay nila. At hindi lang yun, dagdag pa ni Fabio. Buhay na buhay ang ina ni Marilu, si Veronica. And she has a brother. Kapatid ni Marilu, walang record, walang kahit na anong digital trail. Pinaghanap na namin ngayon. Delikado kung babalikan pa kayo. Who knows? Damn it. Sabit ni DJ at dahan-dahang sinara ang folder. Ang isang pulis na tumulong kay Marilu na makatakas kagabi, nahuli na. Wala ka nang dapat ipag-alala. Siniguro ko nang hindi siya makakalabas sa kulungan. Tumahimik si DJ ng ilang saglit. Tumingin siya kay Christine, sakay binalik ang tingin kay Fabio. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan bro. Ngumiti si Fabio tumiling. You don't have to. You do the same if it were me. Besides, pamilya mo to. Kapatid siya ng asawa ko kaya kapatid ko na rin at kapamilya. Walang tanong-tanong. Lagi akong handa para sa pamilya. Tumango si DJ. Hindi malaman kung anong isasagot kay Fabio. Salamat, sobra. Tumayo na si Fabio. Magpahinga ka na muna. Tawagin mo na lang ako kapag gising na si Christine. Pagkalabas nito nanatiling nakaupo si DJ sa tabi ng kama. Mas mahigpit niya nang hinawakan ang kamay ng asawa dahil ngayon alam niya ng buong katotohanan. Hindi niya nahayaang masaktan pa ang pamilya niya. Kahit kailan, kahit kanino. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto ng ICU. Pumasok ang doktor ni Christine. Kasunod niyang isang nurse at may bitbit na tray ng gamot. Doc,
Agad na bati ni DJ. Bahagyang tumayo pero hindi binitawan ng kamay ni Christine. Ngumiti ang doktor at tumango. Doc, I'll just check on her vitals. Lumapit to sa bedside at marahang tinignan ang monitor. Pinakinggan ang tibok ng puso ni Christine gamit ang stethoscope sa kamarahang inangatang takip sa kanyang balikat para suriin ang sugat. Ang nurse naman tahimik na inihanda ang IV at tinurok ang gamot na kailangang ibigay. Everything was done with gentle hands and quiet efficiency. DJ stayed beside them, watching closely. How is she, Doc? Tanong niya halos hindi mapakali. Her stats are improving, sagot ng doktor habang inaayos ang chart. The bleeding stopped and the surgery went well. The next 12 hours are still critical, but honestly, she's a fighter. Nagkatinginan silang dalawa, pareho silang doktor, parehong sanay sa ganitong mga sitwasyon pero kapag personal na, iba ang takot. Kung magigising siya, bulong ni DJ. She deserves the world. Ngumiti ang doktor sabay tapik sa balikat ni DJ. Give her that then. Bago pa man sila muling makapag-usap, pareho silang napalingon kay Christine nang marinig ang mahina at halos hindi marinig na pag-ungol. DJ leaned forward. Christine, bulong niya, full of hope. Muling umungol si Christine, mas malinaw na ngayon. Bahagyang kumislot ang mga daliri niya at dahan-dahan na gumalaw ang ulo niya, tila pilit kumakawala sa kabiguan ng katawan. Ngumiti si DJ. Sa wakas, she's awake. Halos hindi makapaniwalang tinig niya, nanginginig sa labis na tuwa. She's going to be fine, sabay na sabi ng doktor. Ang ngiti nito ay may kasamang paghinga ng maluwag. She's out of danger. Hinalikan ni DJ ang kamay ng asawa. Welcome back, my love. Nanatili ang katahimikan sa ICU, hawak pa rin ni DJ ang kamay ng asawa. Hindi siya kumikilos at parang tinitrace ang bawat segundo. Hinihintay ang milagro. Napakislot si DJ na makitang biglang kumurap ang mga mata ni Christine. Mabagal lang, parang may inaabot mula sa malayo. Kumurap ulit siya, tila ba pinapakiramdaman ang paligid, ang sariling katawan, dahan-dahan nagmulat. Christine, bulong ni DJ, ang boses niya puno ng emosyon. Bahagyang napaatras sa tuwa at agad tumutok ang mga mata sa mukha ng asawa. Napakagaan ng ngiti ni Christine. Mahina pa rin pero malinaw ang tinig nito. I love you so much, sabi niya, pausang boses, ngunit totoo ang bawat salita. Tuluyan ang pumatak ang luha ni DJ. Hindi niya na napigilan, tinaas niyang mga kamay ni Christine at paulit-ulitong hinagkan ang bawat likod ng palad nito. I love you more, sagot niya. Halos hindi makapagsalita sa pagitan ng hikbi. You came back to me. Bahagyang nag-ikot ng paningin si Christine sa paligid at pilit kinukuhang buo ang kamalayan. The triplets, tanong niya halos isang pabulong. Tinaas ni Christine ang isang kamay at nanghihina man pinunasan pa rin ang luha na dumaloy sa pisngi ni DJ. Yumuko si DJ, hinalikan siya sa noo sa kadahan-dahang bumaba sa labi niya. Banayan, puno ng pagmamahal, pagkatapos ay ngumiti ito bago niya sinagot ang tanong ni Tin. Nasa kabilang kwarto sila, sagot niya. Maingay pa rin. Madaldal pa rin. Panay ang kwento sa mga nurse, sa mga magulang natin kung paano raw sila nakipaglaban kay Chaka Witch. Mahinang natawa si Christine. Napailing kahit halatang pagod pa rin ng katawan. May pinagmanahan sa pagiging loko-lokong mga anak mo. DJ chuckled through his tears. Guilty ako dyan. And I'm proud of them, sabi ni Christine, for being brave, for surviving. Huminga siya ng mas malalim, ngayon parang muling nabuhay. Gusto ko silang makita, DJ. Tumango si DJ agad. Ibabalita ko kaagad na gising ka na para pumunta sila dito. Hinawakan niya ulit ang pisngi ng asawa. Thank you, he whispered, for fighting, for coming back to us. I will always, my love, sagot ni Christine. Makalipas ang ilang oras mula nang mailipat si Christine sa private room, muling bumalik ang sigla ng paligid. Mas mahina pa rin ang katawan niya pero wala na siyang nararamdaman kundi ang pananabik, lalo na sa tatlong munting boses na sabik siyang marinig. At hindi nga siya nagkamali, biglang bumali ang pinto at pumasok ang triplets. Mami! Sigaw nilang tatlo sabay-sabay. Pagpasok pa lang sumalubong na agad ang hagulhol ng tatlong bata. Halos magkandara pa sa pagtakbo papunta sa kama ni Christine. Mami, sorry po! Bulong ni Cole habang yakap ang kaliwang braso niya.
Hindi na po kami huhuli ng tutubi. Promise po. Dagdag ni Kael, nakayakap naman sa kabilang gilid. Hindi na po kami lalayo sa inyo. Sorry po talaga, Mami. Dugtong ni Dainaya sa gitna ng hikbi habang ang mga balikat nilang tatlo ay sabay-sabay na taas baba sa paghikbi. Pinagmasdan sila ni Christine habang dahan-dahang nilalatag ang mga palad niya sa batok ng mga anak. Isa-isa, niyakap ng mahigpit ang mga ito. Tahimik na pinahid ni DJ ang sariling luha sa gilid ng mga mata niya habang nakatayo sa tabi ng kama. Hindi niya kailanman kayang tignan ang tatlong anak na hindi nadudurog sa sakit at pagmamahal. Pagkatapos ng ilang minuto ng tahimik na pag-iyak at yakapan, biglang nagsalita si Danaya. Mahina lang ang boses niya, parang nag-iingat ba na baka masaktan ulit ang mami niya sa ikakwento niya. Huminga na muna siya ng malalim bago nagkwento sa nangyari sa kanilang tatlo sa kamay ng bad witch. Mami! Samit niya habang nakapatong pa rin ang pisngi sa dibdib ni Christine. Nung dinala po kami sa hukay, ang dilim-dilim po, tapos malamig po yung kahoy sa likod ko. Napatingin si Christine kay DJ. Pareho silang sinikap na maging kalmado pero ang mga mata nila ay muling namamasa sa luha. Tinatali po kami tapos umiiyak po si Kuya Cole. Sabi niya masakit daw po yung tinali sa kamay niya. Patuloy ni Danaya habang si Cole at Kael ay mas lalong kumapit kay Christine. Nagalit po yung isang kasama ng bad witch. Sinigawan kami. Sabi po niya wag daw kaming iingay. Tapos tinakpan po yung bibig ko ni Kuya Cole po para hindi daw po kami humikbi kasi baka po mas lalo silang magalit sa amin yung mga bad guy. Hindi kinaya ni Christine ang emosyon. Napaluha na naman siya sa kwento ng anak niya. Hinaplos niya ang buhok ni Danaya. Pinipigilan ang paghikbi. Si DJ naman, dahan-dahang lumapit at pinatok ang braso sa balikat ni Cole at Kael. Sabi rin po ni Kuya Cole, kapit lang daw po ko sa kanya kasi po nanginginig na yung tuhod ko. Parang gusto ko na lang po matulog dun sa kahoy. Pero sabi niya wag akong pipikit kasi darating na daw po kayo ni Daddy. Napapikit si DJ, pinipigilan ng sariling mapamura sa sakit. Tumalikod siya sandali. Kinuyom ang mga kamao. Kahit po takot sila mommy, sila daddy hindi po nila ako iniwan. Lagi po nilang sinasabi, Danaya, kapit lang, lalaban tayo, promise. Doon na hindi napigilan ni Christine ang mas umiyak. Napayuko siya sa mga anak niya at buong lakas silang niyakap na para bang gusto niyang burahin ang lahat ng sakit, takot at lamig na tiniis ng mga munting anak niya sa ilalim ng lupa sa kamay ng mga tauhan ni Marilu. Kawawa naman ang mga anak niya. Pasensya na anak. Mommy is here now and Daddy. Pabulong niyang sabi, nanginginig ang boses at si DJ lumapit sa kanila at niyakap silang lahat. Wala siyang masabi, hindi na kailangan. Ang yakap niya ay sapat na panata na hindi na muling mangyayari ang ganun sa pamilya nila. Magkakapatid kayo, bulong ni Christine sa triplets habang pinupunasan ang mga luha nila. Magkaaway man minsan pero sa huli, magmamahalan kayo. Laging ganun ha, tulad ng ginawa niyo para kay Danaya. Nanginginig ang labi ni Christine sa sobrang pagpipigil na hindi tuluyang mapahaguluhol. Tumango ang tatlo, sabay-sabay. Maluha pa rin pero buo ang loob. Bata sila pero mula ngayon, hindi na sila mga ordinaryong bata. Silang mga anak ni na Christine at DJ na buong buo ring lumalaban para sa kanila. Napakamadamdamin at napakatinding kabanata. Muli nating napatunayan na walang mas malakas na kapangyarihan sa mundo kaysa sa pagmamahal ng isang pamilya. Isang mahalagang aral ang iniwan sa atin ngayong araw. Ano man ang lakas na dumating na unos at kabaliwan ng mundo, hindi kailanman matitinag ang pamilyang may matibay na pagmamahal at pananalig sa isa't isa. Ligtas man ang triplets at gising na si Christine, anuman kaya ang ibubunga ng mga bagong lihim tungkol sa pamilya ni Marilu. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment at i-share ang ating video hanggang sa susunod na kabanata. Mag-ingat po tayong lahat at God bless.